The Pod Network Entertainment. Isang governing principle sa mga Jews, sabi nila, never limit your income. Na parang nung naisip ko yun, parang never naturo sa akin yan. Ang tinaturo na sa akin, pataasin mo ng pataasin, 10% yung Pero sila, wag mo i-limit, alam mo doon, kaya hindi sila nagtatagal sa mga desk job. Again, no offense sa mga, sinasabi ko lang yung utak ng mga Judaismo, di ba? So parang dapat hindi mo ililimit kung gaano karami yung kikitain mong pera. Na parang, shit, limitless nga talaga, no? And welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Ako si Victor Anastasio, isang stand-up comedian with Comedy Manila at podcaster. Thank you for recording and producing this, the Pod Network. Ayan, kumusta? Ito na naman tayo, isa na naman linggo. At meron na naman akong solo Intellectual Wall episode kasi alam nyo naman ang hobbies ko ay reading books, eating sweets. Eat sweets, read books. Apparently, yun yung sinasabi ko dati or motto in life ko, nagpaalala sa kanya na si Red Oliero. Eat sweets, read books. At ngayon, ako ay pre-diabetic na. Pero may nabasa kasi ako lately. Di ba nakwento ko sa inyo, meron ang podcast na 2-star objectives for the year. Kasi nga, nag-aral ako Espanyol, so nakinig ako ng Espanyol na motivational speaker. Marami siya mga practical advice, katulad ng dagdagan mo yung pera sa wallet mo. Yung mga simpleng ganun. And nag-recommend din siya ng mga libro. So binasa ko tong mahal kasi pag bumili pa abroad eh. So English translation na lang. Pare, ang ganda nito. The Money Code. The Money Code by Raymond Samso. Espanyol siya eh. So meron pang isang The Money Code na libro. Pero hindi yun yung pinag-uusapan ko, sinabi ko na agad yung title ng libro. So sumali na lang kayo sa Telegram group. At kung pinapainggan nyo to, sometime in the future, 2022, 2020 something, baka nabuo ko na yung Facebook group. So search nyo lang Intellectual Wall. Ang ganda ng intro ng librong to. Kasi sa likod, hindi pala intro. Alam niyo yung sa likod ng libro, syempre doon mo babasahin eh. Parang yun yung Tinder profile ng mga libro eh. Yun nasa likod. Actually, hindi Tinder profile. Parang yung testimonial sa Friendster. Naalala niyo yung mga testimonial sa Friendster? Diba? Babasahin mo yung likod ng libro. Tapos ang ganda na statistic niya. Sabi niya, and again, dahil nga sa katangahan ko, alam niyo naman, di ako masyadong pulido mag-podcast. Nakalimutan ko yung libro sa bahay. So, nag-open na lang ako ng PDF summary file. Pero sa likod kasi, again, nakalimutan ko na yung numbers. Pero sabi niya, mga 2% of the population lang ang mga Hudyo, mga Jews. Pero kinokontrol nila mga 25% of the... Again, mali na tong facts ko, no? Yung point lang ng likod, parang less than 2% lang yung Jews. Pero sa 400 billionaires, pucha, ulitin ko nga. Kasi ang ginawa ko, binasa ko yung libro, tapos nag-YouTube na ako ng iba-iba, nag-podcast. So halo-halo na to information. Hodgepodge. Hindi na to purely from the book. Parang naging interested lang ako sa Judaism. And alam ko mainit ngayon yung Israel-Palestine. Wag tayo doon. Tungkol sa pera lang. Okay, matatanda naman na tayong lahat. Alam naman natin lahat ng bagay may nuance. At mali yung ginagawa nila, tama yung hindi ko alam. Wala tayo. Doon lang tayo sa pera kung saan tayo yaman. Okay? So, yun lang ang disclaimer ko. Yung relationship ng pera sa mga Hudyo o mga Jews, mga Judaism. Basta, sabihin na natin, sa 400 millionaires, 100 ay Hudyo. So parang basta 20-25% ng bilyonaryo, Hudyo, sabihin na natin. Pero 2% lang sila sa population. So parang sobrang disproportionate. And mali man yung mga naalala kong figures at hindi ko na rin ginugel dahil may sarili na mga utak. Yung point nga, ang liit lang ng population nila pero grabe yung yaman nila. So bakit? So siyempre, magsisimula muna ako sa religion na kinalakhan natin, yung Catholic Church. Bakit siya ganito? Bakit ganito? Hindi, alam mo yun, bakit yung hindi tayo umulad? Marami ring mayaman na Katoliko pero hindi siya katulad nga ng 'di ba, Judaism na sinasabi nila na walang virtue sa poverty.
And again, hindi ako nag-aral scholarly. Mga YouTube lang. Mga YouTube, mga libro, mga influencer. Kasi walang virtue sa poverty, sa Judaismo. Di ba parang dun pa lang, mababasag na yung utak mo as a Catholic kid na lumaki ako na, this is the church of the poor. Di ba? Idol natin si John the Baptist, wala siyang ari-arian. Pucha, alam ko si John the Baptist, parang ano lang saber-tooth tiger lang yung sinusuot. Again, mali na naman yung hindi ko alam yung facts. Basta parang balahibo lang na saber-tooth tiger yung sinusuot ni John the Baptist. Hindi ko alam yung facts. Di ba? Tapos may tinuro sa atin nung Catholics tayo, it is easier for a camel to pass through the eye of the needle than it is for a rich person to enter the kingdom of God. So parang sa Katolisismo, tinuturo sa atin, ginoglorify natin yung poverty, yung pagiging mahirap. Alam mo yun, Church of the Poor, charity, ibi caritas et amor ubi Deus est. Parang gano'n yung tinuro ng theology ng college. Where God and where love and charity are, there is God. So parang dapat charitable. Diba si Mother Teresa, work with the poor. Parang yan, tinuro kami sa Ateneo, diba? Dapat mag-immerse ka sa different communities and help other people because you are better than them. Turo sa Ateneo, down from the hill. Diba? Mahirap yung mundo. Tayo. So parang, ibang-iba lang yung Old Testament. Sorry Jesus medyo kay Jesus pala targeted to, no? Pero yung Old Testament kasi parang andun yung, I will make you rich, land flowing with milk and honey, yung mga pangako, yayaman kayo. Tapos dumating tong New School, alam mo yun, New Testament. Naku, marami na magagalit sa podcast ko to, no? Bakit ko sinimulan to? Pero yun nga, di ba? Kaya marami rin ako religious jokes. Kasi parang masyado mong ginagawang sacred. Hindi mo na pinag-iisipan yung mas malalim na, repercussions. Di ba? Parang, blessed are the poor in spirit. Di ba? Blessed are the... Parang ganun, yung ginawang tool na pang-conquer ng mga bansa kasi yung Katolisismo na dapat, tama lang nag-suffer kayo. Di ba, nung panahon ni Jose Rizal, dapat nagbabayad ka ng indulhensya sa mga fraile, yung mga Pilipino, para hindi sila pumuntang hell. Di ba? So, yung mayaman yung mga fraile, yung mga Indio, umihirap, parang ginawa siyang pang-conquer, alam mo yun? So, pag Katoliko ka, accepted yung suffering, yung poverty, tama lang yan. Dapat simplicity ka. Dapat, di ba? Ganun yung turo sa atin. Yun talagang naalala ko na it's easier for a camel to pass through the eye of a needle than it is for a rich person to enter the kingdom of God. So parang sinasabi, parang pag mayaman ka, putya sa impyerno ka pupunta dahil sakim yung mga mayaman. Tapos dapat mahirap ka lang, simple ka lang, kung meron kang ari-arian. Di ba? Yung St. Ignatius, to give and not to count the cost. Putya, sino accountant nun? Sino accountant ni St. Ignatius to give and not to count the cost? Di ba? Di ba, bibigay ka, hindi mo kakwentahin. Di ba, may pulubi sa kalye, tapos hihingang ka, bibigay mo yung buo sweldo mo. Kasi sabi sa Catholicism, sabi ni St. Ignatius to give and not to count the cost. Di ba, may mga ganun Pero nung inano ko itong Judaism, sabi nila, there is no virtue in poverty. Na parang ang maganda daw sa Judaism is linalagay mo, imbis na mabuhay ka, maghirap ka, mag-suffer ka. Hindi ko kayo kino-convert Nag-share lang ako kasi ganyan ng mga komedyante, di ba? Parang mag-observe ka lang, tapos magsasabi ka ng mga Tapos kaya nagjo-joke lang ako tungkol sa Katolisismo kasi yun yung tribe ko, kumbaga. Alam mo yun, doon ako nagbilong. Di ba? Kapag nag-joke ako sa ibang relihiyon, parang outsider ako, wala akong masyadong alam Ako talagang yung Katolisismo talagang inaharal ko, feeling ko Alam mo yun? Alam ko pa yung mga, di ba sinabi ko sa inyo yung ibi caritas et amor ibi Deus est. Pucha, pinuso ko siya Alam mo yun? So yung mga nagsasabi bash nyo to, tapos parang, saan Katoliko ka ba? Mas Katoliko ko kaysa sa'yo. In your face! Yun lang, sinasabi ko lang. Yung mga nasa Facebook na wala ka respeto, mababaw lang kasi alam mo, kaya ganyan. Anyway, no? Ganun yung tinuro sa'yo as Catholic, di ba? Parang lagi kang mamigay, to give and not to count the cost. Ayan ang nangyayari, parang yung mga Catholic, hindi tayo mayaman. Yung mga Jews, ang maganda dyan, bata pa lang daw sila, tinuturuan nila yung mga bata tungkol sa pera. Di ba? Kasi yun daw yung Judaism. Imbes na mag-suffer ka sa mundo dahil merong eternal life at doon ka mag-enjoy. Sabi ng isang rabbi na pinapanood ko, medyo boring yung idea ng heaven sa Hudyo kasi nandito yung action Alam mo yun, nandito yung action.
Nandito yung suffering, nandito yung joy. Tapos yung point daw ng Judaism is, dadalin mo yung sacred sa material things. So parang dadalin mo yung divine dito sa mundo. Diba? Kung hindi mo makita si God sa mundo, kung kailangan pong pumunta sa afterlife, walang sense yun, sabi nila. So bata pa lang, tinuturuan na nila yung mga bata na yung pera, hindi masama yan. Hindi siya evil in itself. Kasi makakagawa ka na mabuti through pera. Di ba nung bata ka, parang guilty ka di ba? Kailangan mag-ipon ka. Alam mo yun? Lalo na sa Pilipinas, di ba? Third world country. Talagang, paano tayo ulad no? Parang mga teleserye, di ba? Ano ba yun? Laging merong isang pogi na mayaman, may in love sa isang magandang mahirap. Alam mo yun? Tapos makakaaway nung anak nung mayaman yung parents nila. Kasi, di ba? Pag mayaman ka, ibig sabihin, kupal ka, ibig sabihin, evil ka eh. And hindi ko sila pinagtatanggol. Ang point lang, hindi naman sa yaman kung may kupal o hindi, di ba? Parang kung kupal ka, magkapera, kupal ka pa rin. Kung mahirap ka, tapos kupal ka. Di ba? Kung mayaman ka, tapos mabait ka, pag mahirap ka, di ba? Feeling ko, mabait ka pa rin eh. Pero yung bata pa lang sila, meron silang jars daw. At ito na yung practical part na kaya ako rabbit hole dito eh. Sa parang money and sinesearch ko lang sa YouTube. Dinero, Judaismo. Di ba? Mga ganun. Ano ba yung... Tapos bata pa lang daw, tinuturuan na sila, pag may $10 ka, syempre English yung pinapanood ko, no? Mga American Jews. Merong mga... Iba-iba eh. May mga jars. Basta may jars yung bata. Yung iba 5, yung iba 3. So yung $10 mo, unang-unang lang ibibigay, tawag nila, tzedakah. Charity or goodwill. Basta automatic, basta kumita ka ng pera, 10%. Diba? And maaalala na natin dito yung isa pang relihiyon. Pero unlike noon, hindi to required. Hindi siya required. So parang yun lang yung tinuturo, yun yung encouraged. Diba? 10% dito, tapos 10% agad sa savings. Diba po siya, 38 years old na ako, ngayong ulang, diba, ang sinasabi lang, 10% savings, tapos 90%, wala na. Di ba? Sabi, dapat 10% mo nasa savings. Okay, tapos hindi mo na alam yung gagawin sa iba. Pero ito, bata pa lang sila, specific na. 10% charity, 10% saving, 10% investments. May ganun eh. Iba-iba again, pag YouTube niyan, iba-iba yung numbers. Pero yung basic dyan, 10%. Bakit 10%? Di ba? Yung diez muna tinatawag sa Espanyol, di ba? May word doon na diez, 10%. Yung tithing sa Christians, I think mas Christian siya than Catholic yung tithing. Tithe is ibig sabihin sa Hebrew, 10th. So bakit 10th lang? Bakit hindi rin in-encourage sa kanila or hindi tinuturo sa kanila na ibigay lahat ng wealth nila? Kasi magiging charity ka. Yun yung mentality nila na dapat i-sustain mo yung sarili mo tsaka yung pamilya mo para hindi ka maging charity. So dapat mag 10% lang. 10% lang, okay na yun. Siyempre, relihiyon nila yun, di ba? Para sa templo, para sa foundation ng mga Judaism. Iba pala yun, sorry. Judaism mo. Di ba? Tsaka yun yung mentality na magaling eh. Kasi parang yung mga Chinese dito sa Pilipinas, meron silang network na tulungan eh. Na kinukwentuhan ni GB, natutunan nila sa Cool Pals. Yung mga Chinese-Filipino, kahit mas mahal yung isang supplier, kung hindi nila kilala yan sa Chinese community or Filipino community, basta may tiwala, hindi nila kukunin yan. Ganon din yung Judaismo. Na parang pag may nagtayo ng flower shop, nagra-ramble lang ako, no? Pero excited lang ako kasi, ano yung bago siyang insight eh. Lumaki ako sa Catholic boy, tas ito lang, tas ito yung financial literacy, na ang babaw. Pero yung Judaismo, putya, ingrained sa religion nila na parang, dapat hindi ka charity, dapat hindi ka maging charity, dapat yumaman ka. Kasi yun yung design ni God, yumaman ka. Di ba? Parang, mind-blowing siya para sa Katoliko eh. Di ba? And sa mga ibang religion, kunyari yung mga African, putyang, yung mayaman lang yung mga heads of church eh. Di ba? Naka-jet sila, tapos mahirap pa rin yung congregation. Yung mga Jews, parang since maliit na community sila at dahil oppressed nga sila throughout history, parang nagtutulungan talaga sila na 10% ibigay mo sa kapwa Hudyo para tumaas yung community natin para umangat. Diba? So 10% or sa temple, ganyan. And then 10% savings mo, 10% investment. And then malaki rin yung pera nila, I think 40% to spend. Para ma-realize ng mga bata na hindi hinuhoard yung pera. Ine-enjoy siya tsaka pinapamigay. Di ba? Ang gandang mentality nun.
Di ba? Anong relasyon nito sa stand-up comedian? Lagi kong binabalik doon kasi baka nawawala na yung mga ibang tao. Parang, ba't magiging rabay na ba to? Kaya sinuggest ko kay Pia. Naalala mo, Jasper, last time sinuggest ko kay Pia Ontiveros, pwede kang rabay. Kasi nanonood na ako ng mga YouTube at podcast ng mga rabay. So parang, di ba, as a stand-up comedian, uso yan. Di ba? Parang, dapat tortured soul ka. Alam mo yun, starving artist. Walang nakakaintindi sa'yo. Di ba? Parang ikaw lang yung for the art, pare, for the art to, hindi to para sa pera. Di ba? Parang, bakit? Kung pwede kang, di ba? Pwede kang kumita ng comfortable living at maging artist at the same time. Bakit hindi? Nung nakita ko nga itong Judaismo, na grabe, ang lalim May money code na nasa ano, Torah. Nasa Torah nila mismo yung portfolio nila. Di ba? Yung portfolio, 10% stocks, 20%, ganyan. Nasa Torah daw yun. So parang ang suggestment, si Chito nagsasabi ng suggestment, nahawa na ako. Ang suggestion nila, parang 30% cash, 30% savings, 30% cash, 30% real estate, 30% business. So yun yung portfolio mo dapat. Ako nung inisip ko, wala akong cash. Wala akong pera kasi parang ini-invest ko lahat kasi yun nga yung turo, di ba? Baka mawala yung pera. Pero yun nga, meron 30%. Tsaka wala akong business. Alam mo yun? Wala akong real estate. Alam mo yun? Kulang sa real estate. So parang may malinaw na sa relihiyon nila to. Kumbaga kung magsisimba ka sa kanila, hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang online course. How to make money. Hindi mo na kailangan bumili. Pare, kung lumaki ka sa Catholic Church, maghahanap ka pa, di ba? Paano ba kumita ng pera? Ano ba? Pero sa kanila, kung Jew ka, ingrained na sa kanila yun. Pagka nagtetemplo ka, tuturo na sa'yo yun kung paano maghawak ng pera. Kaya sila yung mayaman, bata pa lang. 10% to your fellow Jews, 10% savings, kasi dapat di ka maging charity, and then 10% investments, and then iba-iba na. Again, iba-iba yung mga napapanood ko. Pero yun. So ngayon, pag may mapasa akong pera, kahit gaano kaliit, sinusubukan ko nang gawin yun. Okay, 10% charity or 10% to fellow Catholic people. Basta 10% na para sa ibang tao na nangangailangan. 10% sa sarili kong savings, emergency funds. Yun. Sobrang mind-blowing lang kasi isa sa mga paborito kong topic to, di ba? Yung financial, yung pera-pera. Ewan ko kung dahil, di ba, lumaki rin ako sa household na tipid-tipid. Yun. Tapos, again, palaktaw-laktaw ako, no? Kasi halo na to ng mga rabay sa Spotify, mga influencers sa YouTube, at itong libro na The Money Code. Isang governing principle sa mga Jews. Sabi nila, never limit your income. Na parang nung naisip ko yun, parang never naturo sa akin yan. Ang tinaturo na sa akin, pataasin mo ng pataasin. 10% yung Pero sila, wag mo i-limit, alam mo doon, kaya hindi sila nagtatagal sa mga desk job. Again, no offense sa mga, sinasabi ko lang yung utak ng mga Judaismo, di ba? So parang dapat hindi mo ililimit kung gaano karami yung kikitain mong pera. Na parang, limitless nga talaga, no? Kaya, nung ina-apply ko siya, naisip ko, okay, sa alabang show ko, bakit hindi ako mag-streaming? Alam mo yun, ina-apply ko yung mga nababasa kong ganito sa stand-up comedy model So parang, nag-quote ako, tapos para, mahal, wag na lang. Pero diba, in the future, yun ang isa pa. And then, again, ang kalat ng episode, walang outline. Pero, in relation to that, you never limit your income. Kung meron ka ng business, palaguin mo. Diba? So naisip ko, okay, comedy. Okay, merch. Kaya, natulak akong magpaprint na ng t-shirt. Diba, lalabas to, I think, March na, and lalabas na yung mga intellectual wall t-shirt. And nag-hire ako ng artist. Diba? Sabi nila, parang yung Hudyo helps the fellow Jews. As an artist, di reach out to fellow artists. So yung paborito kong artist, yun yung pinadesign ko ng t-shirt versus generic lang na yung artist talaga na gusto ko. Diba? Tapos sumingil siya ng hindi mura. Kasi art niya yun diba? Pero in my mind, okay, investment to sa artist community, alam mo yun? So, dapat hindi ka tight sa pera. So, okay lang, sige. Kahit para sa akin, hindi mo na ako mayaman, mahal yung charge niya, sige. Tapos, piprint ako ng t-shirts, expanding the stand-up comedy, the podcast business. Tapos, yun nga, never limit. So, baka pwedeng, and may nagtanong nga sa Intellectual Wall Telegram group kung may streaming ba or web show. And, naisip ko nga yun, pero parang
separate show siya. So maybe in the future, di ba? Yung point, parang, oo nga, no? Pwede mong, yung 500 mo na audience, pwede mong palakihin yun into, katulad ng ginagawa namin ng pandemic, na worldwide audience or something. So parang doon ka na-apply yung, ito nga, money code ng mga Jews, mga Hudyo. So yun yung isa doon sa principles nila na parang, lawak ng lawak. Kasi sabi ng isang rabbi, dasal ka ng dasal, pero nagtayo ka ng isang store. Di ba, mga Jews yan eh. So, entrepreneurial talaga sila. Nagtayo ka ng isang store. Dasal ka ng dasal. Full capacity na yung store mo. Anong gagawin ni God? Yung mga... Di magtayo ka ng isa pang store. Parang gano'n ang rabbi nagtuturo nito business. Di ba, parang mind-blowing siya na yung rabbi. Imagine mo yung pare. Di ba, never ka pang nakarinig ng pare sa Katoliko na nagtuturo ng business advice. Diba? Ang ganda eh. Parang ibang mundo lang. Natutuwa ako sa ganun. Kaya rin ako natuwa nung pinanood o binasa ko yung librong Crazy Rich Asians. Yung mundo naman ng mga Chinese sa Southeast Asia. Nung binasa ko tong parang ito na may mundo ng mga Jews all over the world. Diba? Yan nga, kung fellow Jew ka, tulungan mo yung fellow Jew mo. And yun pa yung pinessage ko rin si James Karaan nung binasa ko yung libro eh. Kasi meron tinatawag na the Jewish economy. Yung tulungan talaga kung may magtayo ng sabihin nating restaurant, suportado yan ng buong Jewish community. Kasi, unang-una, dapat yung negosyo mo kosher. Di ba naririnig natin ito sa mga kanta pero hindi alam. Kosher, para siyang halal sa mga Muslim. Kosher. So, bawal strip club. Alam mo yun, bawal sugal. Dapat kosher yung negosyo mo. So, moral pa rin. Moral. Dapat moral yung mo. So, magtatayo ka ng, for example, ng sinabi ko, restaurant. Kanina ka uutang dun sa kaibigan mong Hudyo rin na mayroong lending business. Di ba? Parang ganun yung pinapaikot nila sa community nila, support. And kaya nabanggit ko si James kasi parang, ang galing parang meron na kayong Cool Pals economy. Di ba sa Cool Pals, parang si JJ Tan, yung may-ari ng hotel. Di ba? And then Cool Pals din yung mag-i-edit. Parang tulungan eh. Kaya ang ganda ng podcasting din at ang ganda nga ng nagawa ng Cool Pals. Hindi ko na alam kung kosher yung Cool Pals, no? Ibang usapan na yun. Wala. Pero, di ba, parang meron ka ng community, di ba, yung analogy ko nga is Cool Pals. Di ba, parang yung producer saan nila nagaling, yung venue saan nila, parang umiikot, nagsusuportahan. So, yung mayaman lahat. Ganun yung sa mga Hudyo. Di ba? And naisip ko may ganun ba sa na tinuro sa'yo sa Catholic? Di ba, parang wala. Parang titignan mo lang kung ano yung... Di ba? Wala eh. Sa Judaism nga, parang, okay, tatayo ka restaurant. Kanina ka utang dun sa... And kailangan moral ka. Kasi maliit yung community ng mga Jews eh. Di ba? Gaya na nga sinabi ko sa libro, parang 2% of the population or something. Hindi katulad ng mga Chinese na 1 billion. So parang dapat yung reputasyon mo maganda. Kasi kung di maganda yung reputation mo, kanyari, tatayo ka restaurant, umutang ka. Tapos hiningili ka ng mas malaki sa interest. Sira na siya sa buong community. So, di ba, parang aligned yung pera nila, tsaka moralidad, tsaka religion. Kaya yumayaman sila. Mga, hindi ko sinasabing moral sila lahat. Pero ganun yung community nila. Sina Facebook, sina Oracle, mga Hudyo pala yun. Apparently, di ba? So, parang bakit ang liit ng community nila? Kasi nga, ganun lang. Na parang pag magtayo ng restaurant, uutang sila sa Hudyo na may ganyan. And then, kanino ka kukuha ng, kanino ka bibili ng furniture? Tama. Di sa, alam mo yun, sa auntie ng barkada mong Hudyo na may furniture business. So parang umiikot yung pera nila. And then may magandang statistic pa sa YouTube na parang umiikot yung pera nila sa Jewish community. Mga, again, hindi ko na naman alam yung number, no? Mga 8 times bago lumabas sa Jewish community. So ganun na parang nakikinabang lahat. Ang galing lang. Yun nga yung libro. Tapos, ano pa ba? Yun. Titignan ka na yung summary kasi hindi ko dinala yung, yung libro eh. Pero yun lang, yung, meron sila, di ba sinabi ko at the start, yung, it is easier for a camel to pass through the needle of, the eye of the needle than it is for a rich person to enter the kingdom of God, the Catholic God. Sila may, ganun silang kasabihan, pero parang iba. Na, basta parang iba yung mga kasabihan nila eh, na pag may binigay ka kay God,
parang babalikin sa'yo 20 times or 10 times. As in, nasa sermon ng pari ito, pera. Di ba, napaka-tabu nun sa mga Pilipino. Or even sa, imagine nyo, nag-sermon yung Catholic priest. Wala pa ako talaga narinig na dapat magpayaman kayo lahat. Wala. Opposite, dapat tulungan natin mga mahirap. Paano mga sila tutulungan kung wala ka rin pera, di ba? So yun nga yung point na 30% savings, 30% real estate, 30% business. So ang galing lang hindi ko sinasabi mag-convert na kayo or magko-convert ako or anything Natutuwa na ako pag may mga natutunan na akong ganun na bata pa lang. Diba? Tapos kasama sa kumbaga all-in-one, one-stop shop, parang SM. Parang SM yung religion nila You know yun? Parang SM, nandun na yung doon ka na uutang, doon ka na magbabangko, doon ka maglalaro, di ba? Pangit na analogy ko, no? Doon rin nagsisimba. Di ba sa SM may simbahan? Actually, okay pala yung analogy ko, no? Parang SM yung relihiyon nila Nandun na yung mga kalaro nila, nandun na yung simbahan, nandun na yung sine, nandun na yung utangan, nandun na rin yung health. And then isa pa, na yung emphasis nila sa edukasyon talaga. Kasi parang ang average daw na education ng Jewish child ay 14 years, 14.5 years or something versus Catholic na 10 years lang. Tapos next na yung mga ibang relihiyon. Tapos merong relihiyon na napaka-onti lang yung years. And then, hindi sila ganun kayaman as a whole. So parang importante sa kanila edukasyon. Kaya marami silang doktor, marami silang mga, finance guy. Kasi importante sa kanila yung relihiyon. Versus yung sabihin na nating usong-usong ngayon na happiness. Yung mga ganyan, yung passion. Parang importante sa kanila, education muna, mag-aral ka muna. Sila to di ako to. Ano pa ba? Hanap pa tayo dito. Kasi ni-YouTube ko na. Nung unang panahon daw, yung mga Katoliko, hindi talaga magaling sa business yung mga Katoliko, bawal mag-charge ng interest pag nagpapautang sa kapwa Katoliko. Kasi immoral. Pero yung mga Hudyo, parang inisip nila, okay, time value of money, may sense lang. Kasi alam mo yun. So inuutangan ng mga Katoliko dahil bawal mag-lending business yung mga kapwa Katoliko dahil immoral. Yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, okay lang sa relihiyon nila yun. Kasi sabi nga sa relihiyon nila, maghanap ka ng business na morally sound, nakakatulong sa iba, at the same time, yayaman ka rin. So sila yung nagpa-utang sa mga Katoliko nun, sila yung yumaman. All throughout history nga, yung mga Hudyo, dati nang inaabuso, inaapi. So, bawal sila mag-own ng real estate noon. So, ang ginawa nila, imbis na maging victim mentality, ginawa nila, lending business na lang. So, nag-finance sila. Sila yung mga naging malupit na finance guys kasi bawal sila mag-own ng land, di ba? And then, sabi nga ng isang influencer, hindi uso sa kanila yung victim mentality na, talaga, ginanong kami dati. So, wala, ganito na lang. Mahirap na lang kami. Lagi kaming inaapi porque mahirap lang kami. Parang, nandun sa DNA nila, sa relihiyon nila na okay, ite-testing ka, pero dapat hindi yan di ba ang galing lang ng philosophy versus yung victim mentality na, yung gobyerno, naisip ko nga di ba, ang dami mga Pilipino na nagre-reklamo na, yung gobyerno, kaya tayo hindi yung mayaman dahil sa gobyerno, ganyan, tapos twice a week silang mo-order ng mahal na coffee. Alam mo yun? Tapos parang wala naman silang iniipon. Oo nga, kaya hindi tayo mayaman. Gusto mong tubig? Service water? Hindi, pare yung Hope. Hope in a bottle, pare, 100 pesos. Bibili ka nun, wala ka na talagang Hope. 100 pesos? Tubig? Di ba yung parang yun, yung ganung victim mentality na wala kang financial, alam mo yun, ganyan talaga kasi stand-up comedian ako, hindi naman talaga yayaman dito Di ba? Ang magandang tinuro ng mga magulang ko dati. And again, take nyo lang tong advice na to as an analogy lang na, alam mo yun, sabi nila, hindi ko na nga sasabihin, natatakot ako Pero basta sinabi nila sa akin, may mga doktor din na hindi namamayagpag ang buhay na naghihirap, di ba? So parang ang point is, nasa tao rin yung diskarte Kung, alam mo yun, so, parang imbis na maging victim mentality sila, yan talaga mentality nila na, kailangan maging educated, kailangan community-based, kailangan moral ka. And pag ginagawa mong yung mga yun,
Na hindi lang, kasi kung moral ka lang, tapos wala kang financial literacy, wala mangyayari, di ba? Kung financially literate ka lang, hindi ka moral, hindi ka rin yayaman kasi hindi ka tatangkilikin ng Jewish community. Ang dami nilang mga analogy na parang, okay, mas gusto ko to yata kaysa sa victim mentality or your suffering mentality na, alam mo yun, di ba yun, parang nilalatog nila yung sarili nila pag Holy Week. Parang, bakit matutuwa si God? Natutuwa yung Catholic God pag nahihirapan tayo? Bakit ganun, di ba? Bakit kailangan mo ilatigo yung sarili mo? Di ba? Versus sila na, okay, pag mayamang ama sa'yo si Lord. Tapos meron din silang, yung basis ng charity giving nila, yung 10%, or yung goodwill giving nila, sa buong Biblia nila, Torah, tayo ng Biblia ba pala sinabi ko no? Sa Torah nila, sabi nila, bawal mo i-testing si God. Bawal mo i-testing si God na parang, sige nga God, magiging mabait ako tapos kailangan sagutin ako ng nililigawan ko Bawal yun. Parang isa lang daw yung pwede nilang i-test. Sabi daw ni God sa Torah, magbigay ka sa charity, i-testing mo kung gaano karami yung babalik. Parang yun lang daw yung, di ba may ganun silang, putya pag na-rabbit hole ka sa ganun, parang, ang saya talaga eh. So parang yun yung ano nila, parang isa lang yung pwedeng i-testing mo si God. Magbigay ka sa charity para i-testing mo kung gaano talaga ka-generous si God sa pera. May ganun. Eh parang, okay, never ko ito narinig sa Christian Living Education class. Alam mo yun. And then, may mga Christian din na hindi Catholic na may ganun din. Tithing yung tawag nila. Kasi nasa related videos na yun yung YouTube eh. Alam mo naman yung YouTube, di ba? Parang drug dealer yun eh. Gusto mo to? Eto, gusto mo? So parang sa 700 Club, hindi ko alam, hindi ata Katoliko yun eh. Meron din ganun ng mga testimonial. Naghihirap ako pero nagbigay ako ng 10% sa church. Tapos putya, naging milyonaryo. Yung ganun lang, na hindi, lacking dun sa circle. I'm guessing, karamihan ng listeners ko dahil Pilipino, Katoliko, no? So parang I guess nandun na tayo sa edad na may mga nuance na yung bagay. Hindi ko naman sinasabing totally masama yung Catholics or totally mabuti yung mga Hudyo. Alam mo yun, dahil nga sa issue ngayon with Israel-Palestine. Hindi ko sila pinupuri na hindi ako nagka-Kanye West dito, okay? Hindi ako nagka-Kanye West na sinasabi ko lang, itong sa aspeto ng pera, parang ang dami palang matututunan sa kanila. All of that dahil natuto ako mag-Espanyol. Saya talaga ma-rabbit hole sa mga bagay, no? Parang, pupunta ka na sa Reddit thread. Mahanap mo na related reading. Ayan ang buhay ng nerd. Ayan ang buhay ng nerd. Ano pa ba? Nasabi ko na to. Chapter 5, leveraging multiple streams of income. Chapter 6, continuous growth. Chapter 7, making your... ito, naririnig natin lagi. Passive income. Diba? Yun nga yung ad na record ko for Spotify. Yung, gusto mo kumita ng 20,000 pesos buwan-buwan na nasa bahay lang? Scam siya pagka, diba? Parang scam siya. Pero sa mga Hudyo, yun ang aim talaga nila. Passive income. Na meron silang tinatawag na not optimal income at saka optimal income. Yung optimal income, yun yung business. Na parang pag na-systematize mo na, ayan ang isip ng mga Hudyo. Tatayuan ng business para ibenta. Alam mo yun? Di ba kasi pag natayuan ng business, feeling mo baby mo yun, hindi mo papakawalan. Pero para sa kanila, yung goal nun, kaya mo ba ibenta? Papasok ka ba sa negosyo na to na kaya mong umexit? Parang ganun sila mag-isip. So parang dapat may system. Diba? And in my case, ang tagal kong gustong gawing hands-on yung mga theater show ko hanggang sa Cool Pulse Economy. Hindi, Comedy Manila actually, no? Comedy Manila, na-hire namin yung aming, ano ba siya? Road manager, assistant, manager, lahat all-in-one, producer. So para sa kanya ko na pinaubaya yung Alabang show ko sa March 22 and yung Irwin Theater ko this coming August. So parang para maging systematized na parang kahit tama rin ako that week, magagawa yung show. Ang kailangan ko lang mag-show up. So parang sa kuripot mind ko, parang ba't ko siya babayaran ng producer's fee? Kaya ko naman lahat. Pare ng mga theater show ko, ako nagpiprint ng ID, ako nagpapalaminate, ako bumibili sa Shopee ng lanyard na sinabi ni Red, ba't bumili ka sa National Bookstore ako bumili. Tapos sabi nila, ba't ka bumili ng ganyang kamahal? Ang mura lang sa Shopee. So again, dahil hindi ko dinedelegate, hindi ako nagsisystematize, gusto ko magtipid, napapagastos ako. Bibili ako ng lanyard, papaprint ko,
May gas pa yun, papark ako. Alam mo yun, oras ko rin. Papalaminate ko, pati yung mga VIP. Alam mo yun, lahat. Yung may pagkain. Ako nagpaplano. So parang dahil sa gusto ko magtipid, hindi ko sinesystematize. Napapagastos ako ng time and effort and money rin. So parang okay, at least ayon sa libro ng mga money code ng mga Jews. By the way, hindi Hudyo yung nagsulat ng librong to. So hindi siya like religious book dahil Espanyol siya eh. Sinabi niya, parang ano lang siya, parang messenger. Parang ako, ito yung sinabi nila oh. Yun lang, system. Ang galing, no? Ewan ko kung paano ma-apply to kung kung like employee ka ng business. Pero employee ka, imbis na freelance or creative or businessman. Pero feeling ko meron pa rin, alam mo yun, due money for employees. Sulat ko kaya ang librong yan. No? Pero yun lang, no? Lumagpas na ako sa 30 minutes. Na-enjoy ko yung episode na yun. And tuloy-tuloy pa rin pag-rabbit hole ko dito na, ano ba siya? Charity ba? Pag nagbigay ka ng pera sa magulang mo, ayan, masasagot na yung mga rabay. Diba? May pinuntahan pa ako. Ano naman siya? Muslim. Zakat yata yung tawag sa mga Muslim eh. Sabi ng Muslim, considered yun. Matutuwa si God pag nagbigay ka sa parents mo. Diba? Sa Judaism naman, medyo, kasi yung relihiyon, parang debatable siya eh, diba? Baka pala sa ibang head ng Muslim, bawal yun. Or sa ibang head ng Judaism, bawal yun. Pero parang open to interpretation kung ano. Pero may structure sila at least, di ba? So ngayon, pag may pera akong pumapasok, okay, 10% to goodwill, di ba? And then 10% sa savings ko. Kasi, alam mo yun, mahina ka sa savings. Pag nakita ko may pera akong extra, gusto ko i-invest or pambibili ko ng guitar pedal or gitara. Kasi parang pera yun eh. Pero I guess kailangan ko ng savings. Yun nga. And so yeah, and then 10% to investments for future growth, 10% to business, and then yun, yung 40% na yun, syempre may tax na to, no? Kasi yung mga Hudyo, given na yun. Ano yun? Post-tax lahat. Tsaka yung 10% na sinasabi nila, ang malupit dito, gross, pare. So, bayad mo na yung, di ba pagka kumita kang pera, syempre may tax pa yun. Tapos, et cetera. So, sabi nila, madaya yun. Pagka net na, maliit na yun eh. So, 10% gross. So, ganun sila kalupit. Tapos, ang reasoning din nila, kailangan mo yumaman bilang Hudyo kasi mahal mabuhay bilang Hudyo. So, parang ito yung standard nila eh. Na gusto nilang iabot. Well, may pinanood din kasi si Chi, yung girlfriend ko na, ano yun? Nobody Wants This. Si Kristen Bell. Rom-com siya sa Netflix. So parang naging interested din ako. Parang, sige, panoorin natin yung ano. So parang Jewish. So may Jewish camp doon, may Jewish private schools, and then kailangan kosher. Bago kumain ng baka, dapat kinatay siya at prepare in a certain way, which mahal yun. So, kosher food palang mahal na. So, ganun yung pag-iisip nila na hindi tayo pwedeng maging mahirap. Hindi tayo pwedeng umasa sa iba. Hindi tayo pwedeng maging charity kasi mahal mabuhay. At malaki yung mga pamilya nila. Alam mo yun? Gusto nila na nagkakaroon ng mga anak kasi maliit nga yung community nila. Ayaw nila ma-extinct. So, malalaki yung pamilya nila. So, dapat comfortable yung anak, comfortable yung asawa, comfortable yung auntie, yung alam mo yun, ang galang community. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo to. Kung hindi, di lagot kayo kay Lord. Bahala kayo dyan. Yun lang. Gusto ko lang i-share yung na-discover ko na naman libro at mga YouTube videos na galing eh. So, sinabi pa nila, huli na lang siguro to, yung mga Jews, meron silang target na parang, tingnan mo yung salary mo ngayon or kinita mo sa business, tapos dapat mataasan mo yan next year. 10% at least. So, yun ang goal ko with my theater shows. Benta ka merch. Hindi ko pa alam kung paano. Dahil hindi man ako Hudyo. Hindi pa ako magaling. Pero yun di ba? Parang, so, supportan nyo ako in the name of my morality. I don't know, guilt trip marketing. Para may mabigay ako sa charity, bilhin nyo yung t-shirt ko. At syempre, kung di pa tapos tong show ko, March 22 sa Alabang, kung tapos na, salamat sa mga lahat na nanonood. May show ako sa Irwin Theater next, August pa.
Maraming salamat. Yun lang. Ang maganda dito sa, I think, sa pag-upo with stand-up comedians, talagang parang wala nang open-minded pa kaysa sa grupo ng mga stand-up comedian. Kasi lahat ng beliefs, binabasag eh. Lahat ng binabarag eh. Parang pinagkakatuwaan. So parang underneath that, meron kaming curiosity at saka talagang alam mo yun, gusto namin examine yung mga bagay-bagay versus kung sa comedy, walang sacred cows eh, di ba? Parang ito yung kinalakhan mo, mali pala. Alam mo yun? Or may mga nakakatawa at mali pala doon. Tapos ito yung mga sinasabi nila na masamang tao, pakinggan mo rin sila. Ano mo yun? May matututunan ka rin. Sabi nga ni GB Labrador, yung joke niya, talagang lahat ng tao sa mundo, kahit gaano kasama, nire-rephrase ko na to lahat ng tao sa mundo, kahit gaano kasama, may kaibigan pa rin alam mo yun. In the end, tao lang sila, hindi sila monster. Mainit ngayon. But ito nga, aawayin ko yung mga imaginary bashers ko. Okay? Awayin ko kayo. Kasi ang dami nagsasabi na, insensitive ka kasi pinag-uusapan mo yan ngayon. Pucha, ang tagal-tagal na ng problema sa Gaza Strip. Kinanta pa yan ni Mos Def nung early 2000s. Tapos dahil lang napunta sa profile feed mo, sensitive ka na. Ang tagal na yan. Yun lang. So again, ito lang yung money and finance part. Yung the rest of the territorial part, hindi ko sinasabing tama sila or mali. Alam mo yun. Yun lang. Interesting lang. Maraming salamat. Kung first time nyo mapakinggan ng podcast na to, at baka last time nyo na rin, nice to know you. Pero kung nakikinig kayo lagi, maraming salamat. I-tap or i-follow nyo yung i-tap or i-click nyo yung follow button sa Spotify ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Every time kiniklik nyo yun, may pera na dadagdag sa piggy bank nyo. So maraming salamat at ayun, sa paikinig, sali kayo. Tagal ko ng planong gawin yung Facebook group, tinatamad lang ako, in all honesty. At kinakabahan sa mga basher at negativity na pupunta doon. Pero Telegram group, buhay pa rin yan. Hindi ko buburahin yan kahit may Facebook group na. Yung link ay nasa show description ng episode na to. Peace out and eat sweets, read books. Yun na yung bagong exit ko no? Peace out. Kita-kita sa next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.